Ito ang Pasig River Expressway Project. Ang proyekto ng Pasig River Expressway, PAREX, ay sinusuri pa rin as of July 2025, kasama ang San Miguel Corporation, SMC, na patuloy na masuri ang pagiging epektibo nito at matugunan ang mga alalahanin sa publiko. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Habang ang proyekto ay dati nang naka-standby, nabuhay ito muli sa patuloy na pagsusuri ng final engineering design. Inaasahan ng Toll Regulatory Board, TRB, na isumite ng SMC ang pangwakas na disenyo na may na-update na mga projection ng gastos, factoring in inflation, sa October. Ang proyekto ay itinuturing na on hold habang ang SMC ay nagsasagawa ng isang pag-aaral ng kakayahang umangkop at tinutugunan ang mga alalahanin sa publiko. Ang mga alalahanin ay naitaas tungkol sa potensyal para sa pagtaas ng polusyon, pinsala sa ekosistema ng ilog, at ang pag-aalis ng mga pamayanan. Habang sa una ay isinasaalang-alang ang pagkansela ng proyekto, mula nang sinabi ng SMC na sinusuri nila ito at bukas sa pagpapatuloy kung makikinabang ito sa maraming tao. Ang SMC ay nagtatrabaho upang i-finalize ang detalyadong disenyo ng engineering at address regulatory requirements. Ang mga taga-suporta ng proyekto ay nagtatampok ng potensyal nito upang maibsan ang kasikipan ng trapiko, pagbutihin ang oras ng paglalakbay, at mapalakas ang pang-ekonomiyang aktibidad sa Metro Manila. Matatandaan, hinikayat ng Toll Regulatory Board, TRB, si Pangulong Marcos na mag-issue ng isang malinaw na patakaran sa Pasig River Expressway, PAREX. Sa isang liham sa Malacanang, sinabi ng TRB na hinahanap nito ang tagubili ng Pangulo sa kung ano ang gagawin sa panukala ng San Miguel Corporation, SMC, na magtayo ng isang tollway sa Pasig River. Ang 95.5 bilyong pesos, proyekto ay nahaharap sa maraming mga salungatan mula sa kapaligiran, pamana at legal na mga paninindigan, ayon kay TRB Executive Director na si Alvin Carolio. Ang PAREX ay tatakbo para sa 19.37 kilometro sa pagitan ng South Metro Manila Expressway na itinatayo din ng SMC at ang Radial Road 10 sa Manila City. Inaasahan nitong magbigay ng mga motorista ng isang mataas na kalsada na nagkokonekta sa Silangang at Kanlurang Metro. Ang proyekto ay nakikita upang magbigay ng isang kahalili at mas mabilis na link sa pinakamalaking distrito ng negosyo ng Metro Manila tulad ng Makati Business District, Ortigas Center, at Bonifacio Global City. Ang kabila ng mga hamon sa pagkuha ng pag-aproba para sa PAREX, samantala, ang SMC ay nagpapatuloy sa kanyang mga malalaking proyekto sa taong ito, dahil sisimulan nito ang konstruksyon para sa 148.3 bilyong pesos Northern Access Link Expressway, NALEX, at ang 152.39 bilyong pesos Southern Access Link Expressway, SALEX. I-link ni NALEX ang Metro Manila sa Bagong Manila International Airport, isa pang proyekto ng SMC, habang ang SALEX ay maglalagay ng isang freeway sa mga baybayin ng Metro Manila. Ang San Miguel Corporation, SMC, ay nakatakda upang simulan ang pagtatayo ng Northern Access Link Expressway, NALEX, at Southern Access Link Expressway, SALEX, sa unang quarter na ito, ayon sa Toll Regulatory Board, TRB. Ang TRB Executive Director na si Alvin Carolio, sa isang pakikipanayam sa mga reporter, sinabi na ang parehong mga proyekto ng tollway ay nasa huling yugto ng disenyo ng engineering. Ang 148.3 bilyong NALEX, na mayroong dalawang yugto, ay ang unang bahagi ng mas malaking rehiyon ng kapital na pinagsama-samang roadway network,
Ang Phase 1 ay magbibigay ng koneksyon sa pagitan ng Metro Manila, ang bagong Manila International Airport at Central Luzon, habang ang Phase 2 ay isang pagpapalawak mula sa Pampanga hanggang Tarlac City. Samantala, ang 152.39 bilyong pesos SOLEX ay ang pangalawang sangkap ng mas malaking rehiyon ng capital na isinama ang mga roadway lanes. Ito ay isang mataas na expressway na binubuo ng Shoreline Expressway at Metro Manila Skyway. Noong nakaraang linggo, ang SMC at ang gobyerno ay nagpinta ng right-of-way na kasunduan para sa southeast nitong Metro Manila Expressway Project, na inaasahang makumplito sa 3 taon. Ang 32.3 kilometrong kalsada ay kumukonekta mula sa umiiral na Skyway sa FTI sa Taguig City at magbibigay ng isang link sa Batasan Complex sa Quezon City. Sa labas ng Metro Manila, ang Ramon Angled Conglomerate ay nag-break ground para sa 76.8 kilometers Pangasinan Link Expressway, TLEX, noong nakaraang taon. Ang unang yugto ng proyekto, na nagkakahalaga ng 34.34 bilyon pesos, ay tumatakbo para sa 42.67 km at nahahati sa 3 mga segment. Ito ang bahagi ng 6.9 km na Binalonan-Manawag, 11.3 km Manawag-Calasiao Junction at ang 22.17 km Calasiao-Lingayen segment. Ang isang 2.39 km spur na kalsada ay maiaspaltado din sa Calasiao. Ang pangalawang yugto ng TLEX, na kung saan ay isang pagpapalawak na hinihimok ng demand, ay ikokonekta ang tollway sa Alaminos. Samantala, ang Department of Public Works and Highways, dati, sinabi na ang pagtatayo ng 23.36 bilyong pesos Tarlac Pangasinan-La Union Expressway TPLEX na extension ay na-target na magsimula sa July sa taong ito. Ang proyekto ng extension ng kalsada ng 59.4 kilometers ay magsisimula mula sa TPLEX sa Rosario, La Union, at magtatapos sa San Juan, La Union. Nilalayo nitong magbigay ng mga karagdagang ruta na nag-uugnay sa rehiyon ng Ilocos, Gitnang Luzon at Metro Manila.